Good morning, ma. Morning. Good morning, good morning. Morning. Hindi ka pa good ang morning mo. Ako din good ang morning ko kasi tapos na ako magluto na almusal. Pagluto ka na? Parang tumutunog yung washing. Kanina pa ako naglalaban dahil. Ano pa lang 5. Ano pa lang eh? Daw pa mga kabisnes. 454. 454. Oh, 454. Maaga pasok ni Ian. Aga. Nakain na siya. Tapos na siyang kumain. At may baon na rin siyang kan. Back to school. 2025, Kia. Dad, nahuhuli mo ba to? Ano to? Ano yan? Tinder care. Ano yan? Yung wipes. Ba't tangay-tangay mo yung wipes na sobrang dami, Kia? Naku, paglalaroan mo lang to doon, mag-anak po. Yung mapayaman. Yung may maliit doon, yung kunti lang ang laman. So yun po mga ka-business. Good morning po mga ka-business naming binamahal. Unang pagpasok sa mga estudyante sa taong 2025 mga ka-business naming binamahal. Yun, papasok na si Kia. Ayan ano yun kay? Ayan mga ka-business. Yun nag-washing na si Meengay. Mga ka-business. Yun po mga ka-business, ang daming trabahin Mga pang church yan? Tapos na ako maglaba ng mga homon tsaka puti. Pang-charge siya yung mga natirang ano ko. Labahan. Hindi ko pa natutubi yung ano ko. Hindi ko pa natutubi yung Huwag nga nalabhan. laban ko. Ito naman ang meron pa akong laban. Hindi man natuloy yung paglaba ko kahapon kasi araw nga ng linggo. Araw nga si Kuya kanina. 30 ka lang, hindi na. Saan? Tara na nak. Saan? Wala pa siyang baon. Jumong. Jumong. Hanap ako nahanap pa sa herban ko. So ko pala. Ano ba to? Parang pum. Tapon mo nga dun sa... Pasok mo sa ano. Jumong na to eh. Tumatabi sa akin matulog to eh. Matabi sa akin matulog to. Pinaliguan ko to nung nakaraang linggo. Ngayon hindi. Taglamig eh. Baka mamaya sipunin eh. Okay na? Yung baon na baon. Peptin. Kasi may kanin siya. Huwag mo lang, ng oras? Anong oras ba ang alis natin? 5:30 pasok. 5:30, ang layo pa. 5:10. Ang susi pala ng motor. Ano mo lang? 5:04 na. 5:04. Bukas na school lang ganyan. Mga 10 minutes pa na. Hi Kia. Good morning. Harap ka muna. Good morning. Ano yan nasa ulo mo? 2025 back to school. 2025 back to school mga ka-business. Ayan maglalakad na lang kami. Sabi ni Kia, maglakad lang tayo pa. Magmotor sana kami. Ang sabi niya, maglakad na lang daw. Sige, malapit lang naman. Unang pasok mo kaya sa taong 2025? Ha? Yung mga ka-business. Time check tayo, alas 5 mga ka-business. Alas 5 Gs. Kaunti pa lang estudyante na ka. Noong tayo pa lang sobrang aga yata natin. Grabe. Ang lupit mo. Apakaaga.
Wala pa ba isa? Ayun, isa. Ayun, ano yun? Oh, yun, isa. Sa likod mo pa. Oh, ilan? Uy, si Amaro. Amaro. Good morning, Amaro. Aga. Ang sipag mo, boss. Tayo mga ka-business, oh, kasama si Amaro. Ako naman pala yung sapatos mo black. Ito na ano. Parang aga mo ngayon, Amaro, ah. Ano maaga po namin? 5 din sila pa. Tama yan. Sabi ko po nga lang kay Kia, sabi ko parang tayo pa lang yata, Kia, aga. Anong grades ka na, Amaro? Grade 5. Anak ko grade. Anong grade na si Kuya pa? 7. Si ano, Yasyo? Opo. High school na yun. 7 lang. Grade 7. Ayan, anak. Ano tayo? Saan ka banda papasok, Amaro? Dito na. Ganon din naman yata yan eh. Nak, Kapag ko. Sa'yo. bag mo pala. Amaro, dito na kami. Dito na ako. Oo. Ayan ako. Bigat ng bag mo. May notebook mo madami. Bye po. Bye-bye. Di mo na dito. Bye po mama. Bye-bye. Aral mabuti. Mga ka-business, pasok na ang aking dalaging ding. So ang sipag mag-aral niyan, mga ka-business. Sipag niya mag-aral. Sana nga lang may magandang marating talaga tong batang ito. Pinangaral kasi ano siya eh. Sa lahat ng magkakapatid, si Kia yung ano talaga positibo ang kanyang pananaw pagdating sa mga ganyan pag-aaral. Kakaiba talaga siya eh. Bagaman yung panganay nagtapos naman sa pag-aaral, tapos yun eh, business. Ayun, masipag din mag-aaral yun. Ito si Kia, masipag din mag-aaral. Sana nga lang talaga hindi magbabago, no, pagdating ng yung magdalaga na. Sana hindi magbabago ang kanyang mentalidad na yung talagang masipag mag-aral. Saka bukod pa doon, ano siya, matalino siya eh. Hindi siya hindi naman siya kulilat pagdating sa school. Mga ka-business. Ito mo nga, nagising sa akin, mga ka-business. Sabi niya pa, ihatid mo na ako. Hindi ko, ha? Ang oras na ba? Pag-gising ko mga 4:50. Mga ganong oras. 4:50. Tapos si Mingay pala maaga rin nagising kasi naglaba. Kaya sabi ko, sige, hatid kita. Na ano ko ba kasi ang bata aga nagising yung kasi siya sa pag-aaral, nisip talaga niya yung pag-aaral. Tapos ito yung unang pasok sa taong 2025. Sabi ko, sige tara, sabi ko ako, sige bro, mag-vlog tayo. Daming pasahero, mga kabisnes. Wala pang tricycle, oh. Naubusan ng tricycle din pala dito. Dilim.
Madilim pa, mga ka-business. Yan dyan, Caloocan na yan. Tapos pag tawid mo rito, Bulacan yan. Yan, oh. Ayun, Caloocan na ako. Boundary kasi ito mga ka-business. Kaya nga mas pinili talaga ng mga ako na dito na lang sila papasok. Si Kia at saka si Yasyo. Kasi ang kalsada rito pag Bulacan dyan sa bagay na yan, hindi siya matraffic. Bagaman yung kay Yasyo medyo mas malayo-layo. Kung ikumpara dito kay Kia, pero hindi kasi matraffic pagka magpunta doon sa school. Hindi katulad sa dati nilang pinasukan sa Bignay. Grabe dyan, buhol-buhol dyan pagdating sa umaga. Dahil nga main road kasi yun, mga ka-business. Maraming sasakyang dumadaan talaga. Hindi katulad dito kasi paglabas mo ng subdivision na to, yan, palabas sa shortcut yan, yun lang yun, may trasikilan doon. Yun lang yung mga dumadaan dyan, sila lang. So hindi siya traffic. Yung kay Kia, magalaro ng kay Kia, sobrang lapit lang kasi talaga. Walking distance lang. Dati-rati doon kami, kahit magmotor kami doon, traffic. Pag umaga. Kasi may mga dumadaan doong truck. Yan. Basta mga puro, ang dami talaga sa second doon kasi main road kasi yun, palabas ng yung pa south, no? Southbound o pa northbound kasi ganun yun eh. May pasanga ang kasada dyan eh. So traffic. Yan dito, tulad niya, napakalapit lang. Kaya walang stress. Ayan, nandito na ako. Ayan po mga ka-business, kumusta po ang inyong bagong taon? Mapasok na rin ba ang inyong mga estudyante, mga ka-business? Ay, ano naman eh, pasukan na naman eh. So, pasukan na. Balik sa mga gastusin, mga ka-business. Matapos gumastos sa mga pag-celebrate sa bagong taon, gastusan na naman ngayon sa mga estudyante. So, yung iba dyan na wala ng notebook, o bili ka notebook, ballpen, lapis, papel. Yung iba dyan baka mag-declare pa na sira na bag ko, bili ka bag. Ganun talaga eh. Kaya pagpasukan, balik na pasukan, balik gastusan ulit, mga business. Kasi yung iba dyan namamasahe pa, baon pa sa mga bata araw-araw. Talagang gano'n eh. Yan ang gampanin ng mga magulang. Medyo marami-rami na mga dumadaan. Yung mga papasok na rin sa trabaho, yung mga yan, mga nagmumotor. Itong subdivision na to, mga ka-business, ay malaki ito eh. Malaking subdivision ito, mga ka-business. Kasi phase 1, ano yan eh, nahati din yan sa kasi ang court ng phase 1 dalawang court doon. Tapos pagdating dito sa phase 2, itong phase 2 ang ano eh, may EBCD po ito eh, phase 2. Tapos phase 3 ganun din. Malawak itong subdivision ito, mga ka-business.
Sarap maglakad pala. Sarap maglakad parang ano ba? Ay, mayroon parang pinapabili si Mrs. Kalimutan ko. May pinapabili pa si Mengay. Pandesal, mga ka-business. May pandesal, luto na. May pandesal, luto. Mabili ako. Ilan po? May bar na ba kayo? 100 naman to eh. Halagang 20 lang. Mga ka-business. Naalala ko tong pag ganitong pandesal. Nung kasagsagan na ako nagtrabaho pa doon sa truck, mga ka-business. Lagi ako dumadaan sa kapatid ko. Pag uwi ko galing sa biyahe, dadaan ako doon sa bakery niya, tutulong ako doon gumawa ng pandesal. Tulong ako doon. Kasi may yung pandesal ng yung bakery ng utol ko na sa Mapulang Lupa, no, Valenzuela. Ay ganito rin yung trabaho eh. Tutulong ako niyan. Tawag ito yung magbaston. Tulong ako magtamada. Yan. Kasi gusto ko nga rin matuto. Kasi mayroon akong bakery dati, mga ka-business eh. Yung natuto ako, yung tatlo kasi ang bakery niya noon, bininta niya sa akin yung isa. Yun, nag-bakery ako dito sa lugar na to, sa may labasan. Kaya lang hindi siya pumatok, mga ka-business. Pumatok, ang mga time na yun, mahina siya. May lugar talaga na hindi masyadong bumibili, lalo pat yung bang nagtitipid ang mga tao. Kasi sa halip na tinapay, magkanin na lang sila. May mga ganon. May mga lugar kasi talagang hindi masyadong pandesal, hindi patok. Bininta ko rin yun, mga business. Yung bakery ko na yun, bininta ko rin. Baliyak po yan. Ayan po. Parang medyo tabang na ang pandesal. Talaga magkaparehas ang timplahan ng pandesal ah. Yan po mga ka-business, babalikan po namin kayo. Nabili ko na yung pinabili ni Mengay, pandesal tsaka dahoni daw. Dito na ako sa Falcon, mga ka-business. Sa Big Falcon. Alright, ayan. Ma! Ma! Yun. Deng, morning Deng. Good morning yan. Talang nagbablog ka rin pala. Hindi yan. Di ba? Yung ano yan, tinatawagan ko yan. Sige, sige. Dito muna ako sa taas. Yan. Ito, mga ka-business. Oy. Sus, dito yung tinay, oh. Sus, pamaypay. Diyos ko po. Pamaypay, ni tinay. Kapag nasa labas kami, mga ka-business, ano tawag niya ito, yung pag pinatulog namin siya sa stroller, siyempre sa labas mainit. Pinapaypayan ko yan, gawa ko yun kahapon. Ma tulog na siguro. Nagpabili ng pandesal, natulog naman. Ito na yung ano mo, downy mo, sa pandesal. Okay, so mga kabisay, babalikan ko po kayo. Malakas yung malakas yung electric pan, ka-business.
gising na pala to si Tinay, ma. Ano, nagpitok-pitok ng mata. Akala ko, mga business, madilim, walang ilaw. Pinatay ko yung ilaw eh. Pero gising pala tong sos na ko gising. Ay, police woman. Ay, good morning. Ay, good morning, good morning. Nakapulis pa yung damit niya, no? Nakapulis. Oh. Flying kiss mo daw. Business. Flying kiss, flying kiss, flying kiss. Blow the kiss, blow the kiss. Blow the kiss. Eh, kaganda naman ang ngiti niyan. Sos, dito kami sa lapag na tulog, mga ka-business, kasi malikot yan eh. Di pwede sa kama, kay mahulog mo yan. Ko. Masarap matulog dito sa lapag lang. Ayan, sapin-sapin lang kami dito ng kumot. Kasi yung sahig na to, mga business, ano yan eh, hindi pa yan sa simento, diretso, ano to eh, may, ano to mga business eh. Ano, may, yung kwamba. May electric fan yun eh. Ako, malikot yung, maingay itong, ano natin, video natin, kay malakas yung electric fan. Yan. Sino ako? Ako rin pala binantayan pala nito nga. Pauwi na ako. So yun po mga kabis, babalikan po namin kayo. So yun po mga ka-business. Mga ka-business, mapagpalang araw po sa ating lahat. Napapansin nyo tahimik po yung kapaligiran. Ako lang po mag-isa dito. Mag-operation to pay po ako. Kasi sa dami ng nalaban, ngayon naman po magtutupi. Yan po mga ka-business. Dito po natin ilagay yung camera. Yan. Tayo niyo po yung cabinet namin. No? Ang gulo! So, bawat laba, tupi lang po mga ka-business. At saka, meron po kasi akong mahalagang sasabihin kay Kuya Buknoy. Sa pagdating niya, nasa mission po sila. Umalis po sila ng mga kasama niyang kapatid na kagwang. So, eto. Si Baby Shoko po, sa Baby Tina, nandoon naman po kala, dyan sa KB house po. Doon po sila. Hindi po pumunta buong maghapon ngayon kasi naglaba po kaninang madaling araw. Tapos, yun nga po, napatayo ko na ito. Sabay tupi na naman po. Para dito si Tinay po, naku magulo, hindi po ako makapagtupi ng maayos. Yun nga po mga ka-business. Kailangan ko rin pong makausap si Kuya Buknoy. Hindi ko alam kung ano pong magiging reaction ng mamaya. Hindi niya po alam eh. Sabi nga naman, kung may kasiyahan, may kalungkutan. Sa Tagalog naman, ay sa ibang kasabihan naman po, kung may bad, may good. Diba po? Marami na naging good. Ito naman po ang dumating bad news. Kailangan lang natin tanggapin. Kasi, pero kailangan ko lang pong kausapin ng malumanay si Kuya Buknoy. Alam niyo po, sabihin po ko sa inyo mga ka-business niya. Si Kuya Buknoy po, simula po siya nang naoperahan. Ano po siya, madali pong mag-init yung ulo niya. Lalo na po makalilimutin. Kaya pag kakausapin po siya, tinan niyo po, diba, sa ibang vlog po namin, pag nangangaral po si Kuya Buknoy, parang laging galit. Siguro dahil po sa mga gamot o dahil sa sakit niya. Hindi naman po natin kailangan natin unawain. Kadalasan po talaga mainit ang ulo niya. Lalo na po sa mga bagay na nabibigla siya. Ano yung mga ka-business lang. May nakita kong bar niya. Alam ko siya na nagtago nito. Dami. Okay, balik lang natin siya. Baka hanapin niya. Nanayin po siya pag nagpayo. Lalo na pag sa mga anak niya po nagkaano ng problema. Parang pasigaw. Kahit kausapin mo siya ng hinahon lang. Sabi, hindi na siya mapipigilan pag nagsalita na. Minsan lang po talaga yan siya magsalita. Pero pag
Yun nga po, malakas po yung boses. Pero, napakabait po niyang ama sa amin, sa mga anak ko, at mabait po siyang asawa. Sa katunayan po, hindi niya pa po ako nasasaktan. Kahit isang beses. Mabait po siya, maingay lang po. Yun lang po yung sa kanya, maingay. So, sabihin ko na po sa inyo mga kapatid, si Kuya Patuloy po, understanding. Lalo na po sa mga kapatid niya, sobrang bait na po sa kapatid niya. Hindi mo siya makikita na halimbawa po nagkakagulo. Yung sasali pa siya para sa kaguluhan, hindi po, magpapayin po yan sa Kuya Patuloy. Hindi mo siya makikita na ganito, ganyan, gano'n. Hindi po. Magkaiba po, kung titignan nyo, magkaiba sa personalidad na nakikita nyo sa YouTube, yun po. Siya po sa personal, kung ano siya, yun na yun. Tulad nito, yung mga barya, kailangan natin itabi. Kasi si Tinay, pag halimbawa may bumagsak, dadamkot, yun. Anin niya yan. Saka makakalimutin. Sa totoo lang po, ang dami namin sombrero. Ngayon, parang dadalawa na lang yata yung nalaban ko. Lagi niyang nakakalimutan, pati jacket. Nung nagtatrabaho siya, apakadami niya pong jacket. So, nagkaroon na siya ng, ng sakit po, na operahan siya. Ayan, lagi niya na po nakakalimutan. Kita nyo po yung mga damitan namin before yan, tapos and after. Aray, mga ko. Sasabit, mga ka-business. Ito ko muna sa ilagay. Saan ba yung dami? Yun nga po, tumawag po sa akin kasi yung teacher ni Tenden. Yun po yung problema ko. Tumawag po yung teacher na ang sabi, si Tenden po ay, so, hindi ko na po, alam ko ano pong gagawin ko kasi, na siya hindi nyo na po, siguro talagang ayaw niya na dun sa school na yun. Siguro ayaw niya talaga mag-aral. Parang hindi ko po mailapat yung damdamin sa sinasabi niya na na sabi niya mag-module siya. Ngayon po na pag-desisyonan na yun, hindi na nga po siya pinapapasok. At pag drop na po siya. Pwede naman po siya makapag-aral po, pero sa ibang school. Yung school po na yun kasi may voucher po yun. So wala pong binabayaran kundi mga project, ganun po. Yung mga pa-xerox, pa-print, mga ganun. Wala pong binabayaran sa mga Kaya, swerte kami. Kahit po siguro po nung nag-aral din po ng senior high, wala rin po binabayaran. Yun nga lang, pagka-graduate, diploma, may bayad. Pwede po siya makapag-aral sa ibang school. Pero, pag kukunin po niya yung card, may bayad na po mga kabistis. Pero magantay pa po siya ng ilang buwan kasi sa June pa po yung pasukan. May laban po ito kasi magagat na. Bababad muna sa langgana, may sabon. Para pag ginamit sa church, malinis. Ang hirap po mga kabistas yung wala ka ng hindi mo na masyado maputin.
nakipagsuot ng sinulid at karayon. Hindi po ako naniniwala niyan dati kasi yung mama ko po noon din, pag nagsushoot ng karayon ng kabataan ko pa, pinapasok na po sa... Yung pala, totoo po pala, pagdating ng panahon, na tumanda ka na, maglalabo na po pala yung mga mata. Ito ka pala, ha? Ay, sorry. Ito pala. Sorry po, sorry. Ito pa na lang ilagay. Yung mga pala-church. Hindi ko naman po mapilit si Dendeng. Ayaw na po talaga niya pumasok. Ayaw ko na pong gawin namin. Gusto niya sa ibang school. Kakausapin ko pa po si Kuya Buknoy sa party na yan. Siyempre, pag kinausap niyo po yung si Kuya Buknoy, ayan, tara-tatatatata. Naman. Kailangan, katulad po nung nahuli sa motor. Nung nahuli po yung motor namin, kumain po sila sa labas. First time nilang kumain sa labas magkakapatid. Nahuli dahil may pulis. Walang lisensya. Yan. Yun ang nangyari. Tubos. Kaya ito, kausapin ko po siya ng maayos. Papaliwanag kong mabuti para hindi naman ma-high blood. Sabihan ko siya na bigyan na lang si Kaiden dahil wala naman choice dahil hindi niya po. Ano nga daw po, hindi na siya papasukin dahil sa sobrang dami ng absent na wala nang mailalagay dun sa grades niya ng second grading. Ano na, kukunin namin yung card pagkatapos ng nakaraos-raos po. Kasi aminin po natin nga, mahina po ang revenue ngayon. Maliit lang po ang hindi ko po alam kung nakinausap ko sa Kuya Buknoy ngayon. Alam ko naman po mapagmahal sa anak yan. Yun nga lang, may konting gabi natin, may konting inis, galit, or siyempre, sayang yung panahon eh. Siya nga daw po, kung pwede pa siya mag-aaral, nag-aaral siya. Kaya lang, yun nga, may edad na. Anong oras na ba? May oras ang pala ako. 7 na ng gabi. Tayo natin. Maya-maya nandito na yun. Pero sabi daw po sa KB, tumawag si John. Nagluto sila ng pansit meriend. Parang gusto lang pong kumain ni Kuya. Ay, ni ate. Nagluto sila ng pansit. Yun. Maya-maya dito na yun. Natin. Pakalmahin muna natin yung puso ni Kuya Buknoy. Mahirap po kasi. Magaling mainis. Sobrang, yung salita mo pa lang ay, lalo na pag naghanap ng gamit, kaya hinanap siyang gamit, kasi hindi niya agad makita. Galit na agad. Mait na agad ang ulo, mataas. Naman agad yung, niya, boses niya. Bawal mag-electric fan kasi maingay po yung electric fan kapag naka-video. Nag-video. Maingay, gumagarar-gar, hindi maintindihan. Shout out po kay Ma'am, ayun, nakalimutan ko na naman po. Kasi siya sa comment section. Si Ma'am Del, ayun, naalala ko na po. Si Ma'am Del, yung nag-sponsor po sa bahay po namin dati. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po at nakatawid po kami ng mahabang panahon sa pag-upa. Tsaka po kay Ma'am Susan Dario, salamat po sa pagmamahal kay Pinay. Lagi po kayo nakakapanood ng aming vlog at sa lahat po nanonood ng vlog namin, maraming salamat. At sa nagagalit sa akin, ano man po ang pangalan nyo na nakakainis na raw panoorin yung vlog, main guy, nakakainis ka na, hindi ka na nakakatuwa. Okay lang po na huwag kayong matuwa, pero manood lang kayo. Ano lang po isa.
tulong niyo po sa amin yun, yung naiinis ka sa akin tapos nanonood ka. Okay yun, masarap po yun kasi dagdag views din po yun. Pero, hindi ako nagagalit sa'yo kung naiinis ka sa akin, ha. Minamahal niya kita, lagi kitang pinagpapanata na sana bumait ka na sa akin, na basbasan ka ng Panginoon Diyos, na huwag ka na magalit sa akin at mainis sa akin, sa mga naiinis sa akin. Papanalangin ko po kayo na basbasan kayo ng Panginoon Diyos na huwag kayong magalit sa akin. Dalawa naman akong ginawang masama sa inyo. Nabubuhay po ako ng marangal. At nabubuhay po ako ng marangal. Wala po akong inaapakan tao. Si Mengay po, kung makikilala nyo lang po sa totoong buhay at nakikita nyo po, hindi po ako ganun. Bait naman po ako. Sobrang bait ko po. Lalo po po. Pero huwag naman magalit kasi kawawa naman po yung pamilya ko pag magalit kayo sa akin. Siyempre may mga anak din pa ako nasasaktan. Lalo na may nababasa din nila yung comment section, napapanood nila yung vlog namin. Lalo na yung comment talaga mas maraming, siyempre naapektuhan din po. Lalo na po si Kuya Buknoy siyempre naapektuhan po siya bilang asawa niya. Sasaktan din po siya. Kaya huwag naman masyadong brutal yung pag-comment sa akin. Lalo na yung tawagin yung uso ko. Tingnan niyo po yung uso ko, diba? Mas maganda pa to sa ibang uso yung ganun, ganun. Wala bang ganun? Sa dami ng anak ko, nasasaktan. Sabihin ba namang uso ako? Wag na ako magpakita sa vlog. Paano po yun? Ito pong YouTube channel namin ay para po sa pamilya namin po to, kaya pinaghirapan po namin bawat upload po. Tsaka huwag magagalit. Kasi hindi naman kita sinaktan, hindi rin kita minura, hindi rin kita inano. Just nagagalit ka sa akin. Nagagalit kayo sa akin. Panoorin niyo na lang po yung vlog namin. Kasi kung nailabas niyo yung sinabi niyo sa akin na ganito yung itsura ko, yung bang naisabi niyo ba, may nangyari po ba sa buhay niyo? Mayroon bang magandang kinalabasan na nasabi niyo na nakasakit nga po kayo ng damdamin? Nalunasan po ba yung sinabi niyo sa akin na gano'n? Di ba hindi? Ganun pa rin. Walang nagbago. Hindi kayo maman, hindi ka naging nasaktan mo nga yung damdamin ko. Okay yun, tanggap ko po yun. Wala naman akong choice Pero kunti lang. Huwag naman masyadong masakit. Sabi nga, saktan mo na ng physical ng tao. Kasi yun mawawala Halimbawa, tinabig mo kung gano'n, kaya kinurot mo ko. Wala na yun. Pero yung sabihin mo yun, so, habang buhay ka, habang buhay yun, hindi mo na, pero, sabi nga nila, huwag mo pansinin mo yung guy. Pero, sa akin lang, huwag naman masyadong masakit. Yung slight lang. Pangit ba ako? Hindi lang ako ganong nag-aayos. Talagang ganito na yung ayos ng mukha ko. Wala na pong magbabago. Pero believe kayo kahit ganito yung mukha ko, magaganda yung anak ko. Yung kabataan ko po, maganda ako. Kabataan po 40 plus na ako ngayon. 46. So, ibig sabihin, wala na. Laos na yung aking kagandahan. Meron na ako kapangitan. Sakit kasi nun Lalo na yung mga anak ko, kawawa naman. Narinig na nababasa nila yung comment section. Buti kung si Tina, hindi pa niya mababasa. Kaso hindi So, samahan niyo po ako mga kabisis mamaya. Paano ko sasabihin kay Kuya Buknoy po. At tingnan niyo po kung gaano yung itsura ng aking cabinet. So, ngayon po aayusin ko po yan. Peace na tayo tingnan niyo si Mengay. Diba? Hindi lang ako nag-aayos. Kasi wala nang aayusin. Peace. Ganito na yung bunganga ko. Malaki talaga. Sabi nga, nagmana daw kay Dudong si Dudong po nagmana daw sa akin, malaking bunganga. Kaysa naman po walang bunganga. Kung walang bunganga, ang pangit nun. Di mas talo masasaktan yung... Lumayas ka na dyan, Mengay. Shout out po sa inyo. Nananakit ng damdamin siya.
Balikan ko po kayo mga kabisnes. Yan po mga kabisnes. Kunti na lang ang aking tutupiin. Ay! Andito po na pala si Tina. Inuwi na po ni Kia. Bumati ka nga sa mga kabisnes natin, anak mo. Hi po! Say hi daw. Hi daw. Hi. Hi. Say hi daw sa kanila. Hi. Hi po mga kabisnes. Oh, flying kiss mo daw sila lahat. Flying kiss. Flying kiss dali. Blow kiss, blow kiss, blow kiss. Oh! Eh! Si Papa. Ay. Papa. Lift ka Papa, lift ka Papa. Nauna sila naglakad eh. Nanikwan. Kia. Pa. Ay. Nag-vlog si Mama. Mga kabisnes. Daya nyo ha, iniwan nyo ako ha. Magalinis. Flying kiss yan. Flying kiss mo sila. Flying kiss daw ulit. Ay, sorry po. Flying kiss daw siya ulit. Flying Flying kiss. kiss. Asus. Flying kiss. Flying kiss naman. Flying kiss. Flying kiss ikaw. Hi daw, Tita Lola. Tita Tusan. Hi. Ay, gusto niya si ate. Flying kiss. Flying kiss dali. Ay, Ito talaga niyang ate. Si ate. Paki ate to mga kabisnes eh. Papa. Papa si ate. Papa ate. Si ate. Si Mama. Si Mama. 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 Nakatingin siya sa Si vlog. Mama. Marunong na siya mga kabisnes Ayaw niya pagka magpamuan. naka-on ang camera. Alam niya na yan. Sabi mo nga sa mga kabisnes, Mama. Mama, sabi mo nga, Mama. Oh. Naalala ko to kanina madaling araw mga kabisnes kasi naghandid ako kay Kia sa school. Pag uwi dito, madilim to eh. Yung dilim kasi pinatay ko yung ilaw. Ganyan sila. Pagtingin ko, kasi naka-vlog nga ako eh. Pagbukas ko, dito sa pinto, nakita ko si Tinay. Dilat ang mata. Gising na pala siya mga kabisnes. Tapos, alam ko, ako hinahanap niyan eh. Kasi pagka alam niya ng pagtingin-tingin niya siya eh, kung nandito ako eh. Pag wala, ayan, iiyak yan. Nakita ko siya, gising siya ma. Gising. Di ba kanina nga, nung mga kabisnes nakakatuwa lang yung batang ito eh. Tapos ang ganda ng ngiti niya, tapos habahay siya agad, gano'n siya agad sa camera. Ako walang kiss, puro lang si Tinay. Pawis na pawis na ako po. Yan mo po. Ano Buti na? lang mong ginawa ko pa. Ha? Yan mo ginawa ko. Oo nga, oh. Ay, ayos ah. Ayos, may guguluhin ka na naman. May maganda na ng mga, Ay, ayos. oh. Malinis na naman yung damitan mo. Anak, ano masasabi mo kay Mama? Ang ganda. Thank you. Tapos itong crib matay, napapansin ko itong crib na to, di na talaga nalilinis. Lagi na lang may lagay dyan, mga unan, mga kumot, mga ano ba yan? No, di na naman. Pag di na kasi nagamit ni Tina yan mga kabisnes eh. Ay, Ano yun na nga yan? Ano yung gagawin natin dyan? Kuwan? O dyan pa din? Ay, Kasi nagagamit pa rin naman niya minsan. hindi, Ano? tatanggalin ko to. Dahil tayo sa lupag na to. Ay, itong kama? Di na natin gagamit nito? Oo, Yeah. kasi di rin naman talaga siya nagagamit madalas eh. Kapusap muna tayo dyan. Alin? Sasabihin sa'yo. Ha? Sasabihin na. Oh. Iwanan ko sa'yo mabuti. Pero, ano ba yan? Kalmado. Oh, sige. Ano? Kasi, Ano naman? mag-vlog ako kanina pa. Tinanong ko. Ano? Si Daylin ba? Oh. Bakit? Mawag kasi sa Lagay mo na yung bago doon. Lagay mo. Mawag yung picture niya. Ganda. Total naman. Hindi man natin mapipilit yung anak mo doon eh. Kesa naman, tama rin na yung nag-aaral. Di ba? Hindi na siya papasok sa yang. Sayang. Anong gusto niya mangyari? Sa ibang school na lang para mapanatag din yung kalooban niya kasi siguro habang nakikita niya yung mga naging kaklase niya doon, wala na siya sa concentration ng aral. Yun ang pangambay Hindi pa niya. sa school, gano'n? Oo. Pwede pa ba yung ganitong alanganin naman? Hindi na, papatapusin niya yung ano, K-12 siya ulit, sunod taon. Pwede ba mag-back ulit siya sa Kito 12? Paano yun? Pero dun sa papasukan niya, bago siya kailangan niya maghanap ng public kasi private yan eh. Bago wala kang binayaran dyan eh.
naman itong... Pero, ang kabaliktaran, wala kang binayaran. Pag out mo ngayon, magbabayad ka. Para makuha mo yung card. Ganyan yun. Mama, ang galing mo na magsalita ng mama. Ano pong... Siyempre, huwag mong kakagalitan para matapos ng ano. Ano naman eh. Siguro, pangamba niya rin. Din, ano? Ang dami na nga mga kinakahatay ng problema ngayon. Dumagal pa ito. Ay, sorry po. Usapin mo na lang. Maayos. Pero... wala man tayong choice. Ilabas mo yung anak, mainit. Labas mo na doon kasi di tayo pwede mag-electric fan kasi mayroon na isa audio ng ano, camera. Laro na lang muna kayo dyan sa labas. Kasi kaysa hindi mag-aral. Huwag mo na lang masyadong isara, kaunti lang. Marami ka pang labahin na, ano, o konti na lang. Wala na yan. Okay. Kaysa naman hindi mag-aral. Wala siya kung ano yung kanyang desisyon. Ayaw ko na yung magdadagdag pa ako ng sakit ng ulo. Kasi stress na nga ang kwan ngayon. Maraming problema tayong kinakaharap, tapos magdagdag pa to. Huwag nyo na akong anuhin sa bagay na yan. Ay, kailangan mo rin kasi sayang yung kung hindi niya tiyagain na lang sana. wala na, choice. Napagod na yung teacher. Buti pa to, wala tayo naging problema na nakatapos ng pag-aaral. Ayun na, mga ka-business. Ganda ba? Sikap siya matapos. Kaya lang. Yung panganay ko na nagsikap mag-aral nga magpagtapos talaga. Siya mismo sa kanyang sarili, nagtrabaho, nag-aral, trabaho-aral. Ganda babae. Kasi nakatapos. Kanya lang. Si Jamel. Ang sa akin naman mga kabisnes, yung panganay ko, hindi naman yang ganyan ang ugali niya. Na sa mga naging kasama niya sa trabaho, na brainwash mga kabisnes. Nasulsulan, anong mga sinasabi. Nakalaya kasi siya. Kasi hindi yan ganyan ang anak ko mga kabisnes. Hindi yan siya ganyan dati. Hindi talaga. Hindi yan. Nung nakatrabaho na mga kasama ay hindi natin alam kung ano yung mga, kasi may mga iba na mayroon na rin silang mga paninindigan na bagay, wala naman akong kwan doon kung anong gusto niya, pero ang akin lang kasi hindi na siya nag-uuwi yung ganun. Hindi ko alam kung sinong pumipigil ganun. Buti na nga lang ngayon ay lagi na naming nakakausap. Noon, hindi talaga Mama, Uuwi siya. Sinabi naman niya sa amin. Pero hindi niya binanggit kung kailan. Kaya yan ang napakalaking surprise para sa amin kasi hindi niya binanggit kung kailan Pero basta sabi niya, mag-aabang lang kayo. Abangan na naman. Shoutout sa'yo, te. Shoutout sa'yo na alam ko naman na hindi naman ganun ang puso mo na kay. Alam ko naman yun. May mga chat nga siya sa amin din na sabi niya pa, salamat at lahat ng mga payo mo ay salamat. Sabi nga niya, salamat sa mga payo mo pa kasi nagagamit ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala kasi hindi naman ako nag-asawa. Nagtatrabaho lang talaga ako. Ang sabi niya. So, panatag ang kalooban ko kasi wala naman pala siyang hindi naman pala siya nag-asawa at nagtatrabaho lang talaga siya. Sinunod naman daw niya ang aking mga payo. Naguguluhan lang din ako. Bakit gano'n? Bakit hindi siya ba't ayaw niyang umuwi? Nang isa lang inano ko. Hindi ko alam kung ako ba'y gino-good time niya lang din. Gano'n. Ako, umaasa ako
So tapos ito na naman yung isa kong babae na simula nung nabully nga siya ay ayaw nang pumasok. Gusto niya lang daw niya lumipat ng school. What color is that? Yellow. Can you say? Yellow. Sabi ko, hindi naman ako ang ano niyan, aanin niyan. Sila naman ang makikinabang niyan. Kung mag-aral sila ng mabuti o hindi, sila lang makikinabang yan. Kung mag-aral sila, aanin nila ng mabuti yan. O kung hindi sila mag-aral ng mabuti, sila rin ang aanin yan. Ako'y palipas na mga business. Kung problemahin ko pa yung dami ng problema, mga business na dapat haharapin. Ito pa. Hindi para siya kung anong gusto niya Ayoko nang ano? Problema pa sa bagay niya. Gusto mo lagay si baby? Kasi iniintindi ko na lang yung sarili ko kung paano ako dapat maging masaya lang ako lagi, hindi yung puro problema yung ano ko, kinakaharap ko. Kasi ayaw kong ma-stress. Ayaw ko talaga, yan iniiwasan ko talaga mga kabisnes kung hanggat maaari. Ayaw ko talaga. Ang init Kasi pa. baka pagkaroon ba ng hindi magandang resulta ang kalusugan ko, yun ang iniingatan ko talaga. Gusto ko lagi masaya lang, kahit bagaman may mga kinakaharap na problema, Tinay! masaya lang ako. Doon lang ako sa masaya. Tignan mo na naman yung mga damit mo! Ngiti lang. Talaga naman. Kasi ako pagka isaksa ko pa lahat yan sa isipan ko na yan, ako. Tara na. Mahal
gawa mo'y kinalulugdan.